Magandang umaga po sa ating lahat. Dito po tayo ngayon sa Mag-Agri Tayo. And nandito po tayo ngayon sa DA Best sa Bicol, ang Banana Scion Grove. So alam natin na ang banana ay isa sa mga alternative foods ng mga Bicolano. And at the same time, ang banana po na ito, particularly po yung saba, ito po ay very rich in vitamins saka yung minerals. And at the same time, ito din po yung mga paborito ng ating mga consumers, particularly doon sa community level, na ito ay ginagawang turon, barbecue at saka mga other food snacks. And at the same time, ito rin po ay ginagawa din sa mga manufacturer gaya ng ketchup. So mayroon din po tayong ganung mga mga value adding. And at the same time, ginagawa din itong pureed as well as yung mga candied. And aside from this, ang fiber po nito ay ginagawa din natin ng mga mat, tapos mga socks at saka iba pa po. Specifically po dito sa Bicol region na medyo mataas din po ang poverty incidence, kaya kailangan po natin ang banana. And at the same time po, ang saba banana po ay isa sa mga gustong i-produce or i-multiply dito sa station kasi nga kailangan nating magkaroon tayo ng quality planting materials. Kailangan natin itong ma-distribute doon sa mga farmers na ito sa banana ito, lalo na yung mga suckers natin, na free from diseases. And kapag kaganito, mabubos natin yung production ng saba banana. It's not just mere in a backyard race or racing or farming, kundi ito ay magiging additional income ng ating mga farmers. And ang isa sa pinaka-main goal nga nito, yung magkaroon tayo ng distribution doon sa mga farmers natin. And at the same time, magkaroon din tayo ng mga linkages doon sa mga LGU technicians, particularly or specifically doon sa Calabanga, sa Buhi, mayroon tayo sa Bula, at saka sa San Vicente Camarines Norte, na kung saan doon din natin kinuha ang mga suckers na ito, local suckers na itinanim natin dito. Mayroon din po tayo ng mga suckers or planting materials coming from the Institute of Plant Breeding na sila po ngayon ay nagmass propagate through tissue culture. Ang research area na po ito ay nagkaroon ng operationalization nung ma-approve ang aming proposal ng DA BAR. Kaya pasalamat din po kami sa kanila at naka-establish po kami ng ganitong proyekto na mag-showcase doon sa ating mga farmer clientele. And at the same time, makaka-identify din tayo ng mga potential adopters, especially doon sa mga LGU na aking nasabi. And yung pag-operationalize naman po nito, napakahirap kasi nung una, malayo po ako dito sa area na ito. Walang tubig, kumukuha lang kami ng tubig doon sa creek kapag kailangan na diligan yung ating mga banana. Especially po kapag mainit, kailangan din natin na bigyang tubig ang banana o idilig natin. And yung ginawa namin noon, nilagyan namin siya ng mulch. So kumuha kami ng mga rice straw at yun ang inilagay namin para naman ma-preserve yung moisture doon sa puno. So at least hindi kami nagdidilig ng 2 weeks. So yun, magandang ano na yun, alternative or option para hindi ka masyadong mapagod doon sa pagdidilig mo, pagkukuha mo ng tubig. Lalo na kapag yung source of water ay malayo. So basically, ang project na ito ay very interested yung ating mga farmers. So in fact, marami ng mga farmers sa mga pulong-pulong saka sa mga fora na kung paano sila makaka-avail ng quality planting materials na ito dito sa aming istasyon, dito sa Scion Grove. Pero as of the moment, hindi pa tayo makapag-disseminate kasi pinag-aaralan pa natin ng maigi kung paano ang strategy of dissemination. Pero marami na rin gusto na maka-avail nito. And sa marketing naman, napaka-feasible ng market nitong saba banana. Ang problema lang natin doon sa marketing, napakababa ng farm gate price ng ating mga farmers. Imagine mo, kinukuha lang ng mga traders ng 4 pesos per kilo. So tapos binibenta naman nila dito sa market 15 pesos per kilo. So yun ang mahirap
siguro yun din ang bibigyan ng policy intervention ng Department of Agriculture specifically and other agency gaya ng DTI. So pag-aralan din siguro yun. Doon sa present status nitong project na ito, kami ay natutuwa, palagi kong inuulit-ulit sa DA Bar, natutuwa kami kasi nagkaroon ng ganitong project. Kung wala naman ng DA Bar, siguro hindi naman tayo makakapag-establish ng ganito gagandang Zion Grove or Saba Banana Farm. So kasi actually, ako ay modesty aside, ito ang aking first project during my graduation as a scholar ng DA Bar. Established talaga yung present status ng ating project. So wala kang masasabi, maganda yung lugar. Yung future trend and future outlook ko dito, sana yung mga farmers magtanim ng saba banana para naman mayroon silang mga additional income and additional staple foods, not only rice, not only corn, kundi itong saba banana na very resistant to pests and diseases dito sa Bicol region. Ako'y nagpapasalamat higit sa lahat sa DA Bar, sa Department of Agriculture, sa aming Regional Executive Director, kay Director Abelardo Bragas, kay Ma'am Dr. Elena de los Santos, kay Dr. Edgar Madrid, at saka kay, of course, kay Ma'am Luz, at sa aking mga kasamahan na researcher. So, of course, yung mga LGU na tumulong sa akin sa paghakot, of course, importante yon. Kung wala sila, especially si Mr. Obrero, yung aking kasamahan sa Camarines Norte, siya talaga ang nag-dig ng mga suckers para madala dito. So, salamat sa kanila. And sa lahat po ng mga nanonood dyan, magtanim po tayo ng saba banana, mag-agri tayo.